Magandang buhay, this is Binibining Divine Grace and today is Mugwort Day. And samahan niyo kong i-apply to habang ikinikwento ko sa inyo ng summarize yung journey ko from an irregular student becoming a registered criminologist. By the way, this is from Originote. Nakalagay dito Mugwort B3 clay stick and it contains mugwort, niacinamide, with salicylic acid. So ina-apply ko siya every Tuesday and Friday night. 1 to 2 times a week lang siya kasi yun ang recommended. Kasi baka masobrahan ng apply sa balat dahil lambot lang natin sa mukha ay manipis and baka masobrahan maging super duper rough na or magaspang na yung mukha natin kapag over apply. Okay, inaano ko siya, inaganto ko siya para mag-spread out yung mugwort. Ayun. Dapat graduate na ako ng 2023. Naging ireg ako nitong 4th year na ako. Dapat last year 2023 is graduate na ako by August 2023 at nakapag-take na dapat ako ng board exam last February 2024. Pero hindi yun ng will ni Lord, kaya hindi siya nangyari. Last year, talaga, nung in-announce na hindi ako kasama sa graduate on time, syempre medyo nagtampo ako na ng konti lang. Very, very light lang naman. Kasi stand out pa rin yung faith ko, tsaka yung pangako ni Lord na pinangahawakan ko. So, ayun. Dahil a 4th year student kasi sa aming state university is very, very tiring. Ayan, alam niya ng mga naging kabatchmate ko and also yung mga straight pa lang na 4th year ngayon na nag-undergo na ng review for board exam. Na sobrang nakakapagod talaga being a criminology student in a state university kasi meron kaming competency appraisal. So, talagang grabe yung pinagdaanan namin mga kabatchmate ko kasi 2 competency appraisal and isa pang competency appraisal for 2nd semester. So, talagang pine-prepare pa ako ni Lord or kami para mag-top ang aming school and also makapasa kami lahat sa teacher examination. Nag-start na ulit yung class namin dahil naging ereg na ako, 'di ba? Iniisip ko na kung Lord, will mo pa ba ako na graduate ako sa course na to, sa degree na to, and makapag-take ako ng board exam by next year. Hindi ko na alam kung ano yung plano mo kasi sabi mo walk by faith. So talagang faith lang, faith and faith kasi yun nga yung nire-require sa atin ni Lord. Maniwala lang tayo sa hindi natin nakikita. Kasi kung nakikita na natin, hindi na siya faith, 'di ba? Hindi, continue. Aral lang, kahit na hindi na alam. Ayun, hindi, continue. Aral lang, kahit na hindi na alam. Wala na, minsan, madalas noon nagdududa na din ako sa sarili ko kasi sabi ko yung mga kabatch ko na, nakapag-take na ng board, gano'n. Basta talagang, nagkaroon ako ng self-doubt. Pero, sabi nga, keep moving, diba? Keep trying. March 2024, nag-start yung aming regular review for board exam. Then, before that, bago pa mag-2024 kasi, iniisip ko na kasi kung will ba talaga ni Lord na makapag-take ako ng board exam ngayong 2024 kasi, aside from, ayun nga, kulang ako sa self-esteem, tsaka yung outlook ko sa buhay, medyo nahihirapan akong ibalik yung positive na mindset ko na go lang ng go, ganyan. Tapos, iniisip ko rin yung sa financial. Kasi itong bahay namin, itong bahay ng papa ko, na sa amin to, yung lupa tsaka yung bahay sa amin to. Tapos, naisanla namin siya worth 100K. Kasi problem yung sa pamangkin ko, yung ipinanganak siya. By the way, he's already 2 years old now. And nagka-problem kami, nagka-utang kami, ganyan sa hospital, kailangan namin ilabas yung bata. So, kailangan namin ilagay itong bahay, pansamantala or temporarily at isanla. So, ayun, talagang nagkaroon kami ng struggle, major struggle talaga sa financial from the previous year. Kaya parang iniisip ko, Lord, is this already your time or nasa time? Ito na ba yung perfect time na pinaplano mo for me kung magte-take na ba ako ng board exam? Though, kailangan ko na mag-decide. February na yun kasi pinag-decide na kami kung magte-take na ba kami ng board, kung magte-take na kami ng review para sa board by July, August 2024. And, nag-go na ako, nag-decide na ako ng March 5 or 6, nagpa-add na ako sa group chat kasi nga, yun nga kailangan nang i-add kasi mag-start na yung review ng March 8, sakto lang March 8, yun yung first day ng review namin. And hindi ko alam kung ano yung ko, basta nag-pray ako, and hindi ko alam kung saan ba talaga ako dadalhin ni Lord. Kaya nga, diba, it's just a leap of faith para may mangyaring miracle. So, yun, nagpa-add ako and pinrepare ko yung sarili ko mentally, physically, emotionally, pero sa financially, hindi ko talaga alam kung anong plano ni Lord about that. Along the way, pinrovide ni Lord yung mga pangangailangan ko na kapag dorm ako, yung pagkain ko, hindi naman ako pinabayaan din ni Lord, pamasahe ko, pagkain ko sa review and all, bayad ko sa review, damakmak na requirements na binigay ng PRC para makapag-take ka ng board. So, sobrang dami. Binigay na sa amin yung listahan ng requirements from PRC. Talagang ang dami niya talaga. So, ako, iniisip ko, Lord, kaya ko ba to? Kasi kalagitnaan pa lang kami ng review noon. Iniisip ko na kung matatapos ko ba yung requirements, kung ma-avail ko ba lahat to, kung matatapos ko ba yung payment for review, and etc. So, nung time na sabi ni Lord, hingi ka ng support kasi hindi ko kayang mag-review habang nagtatrabaho. So, yun, hingi ako ng support sa iba-ibang tao na malapit sa amin, family, friends, and sa government. So, yung one time, nagpunta ako ng barangay namin hall. Tapos,
iniisip ko, nagsisend kasi ako ng request letter for financial support and etc. So, habang nakaupo ako dun sa barangay, tapos nagpipray lang ako na, kasi wala pa nun yung barangay chairman, so inaantay ko siya. Nagpipray ako doon, sabi ko, Lord, kung hindi mo will na makapag-take ako ng board, then give me peace, tsaka peace and clarity sa oras na to, kasi ayoko sayangin yung ilang buwan ng pagre-review tapos hindi pa pala para sa akin to. So, nung nilabas kasi yung requirements ng PRC, kasi digital lang siya. So, binasa ko na siya, no? Hindi ko alam anong unahin kong i-fulfill na requirements sa dami. Tapos nung second time, nung nakaupo na ako dun sa barangay, chinek ko ulit yung requirements list. Tapos, meron doong shadow na nakasulat. Ewan ko, sa first time na tinignan ko yon, na ang iniisip ko ay nape-pressure ako kung saan ko kukunin yung hindi ko siya napansin. Tapos, nung nandun ako sa barangay, nung nagda-doubt na ako sa sarili ko, nung nagda-doubt na din ako kay Lord ng very, very light, meron doong shadow na font sa taas ng list of requirements na nakalagay, and God is able. Ngayon, nagugusbang pa rin ako sa inyo. So, ilalagay ko siya basta dito sa screen, i-flash ko siya para makita nyo na si Lord nag-speak sa akin sa oras at araw na yon, na kung saan nagda-doubt na ako sa sarili ko na baka any time of the day, sumuko na lang ako na wag na mag-review, wag na pumasok sa review by next week or by this end of week. Ayun, na binigyan ako ni Lord ng I am able to supply all your needs according to riches glory of Christ Jesus our Lord. Ayun yung nasa scriptures. Siyempre, goosebump ako nung nasa barangay ako. Tapos hindi ko maitago yung saya ko kasi na-receive ko yung word na yun. Wala pa yung barangay chairman. So, after no, nakausap ko na yung barangay chairman, nabigay ko na yung letter, pinirmahan niya. So, by next week after that, binigyan niya na ako ng pera. Ayun, pinambayad ko ng review ng dorm, and nabigyan ko si mami ng konti. Kaya naman naghilamos na ako, and nag-pause lang ako ng mga almost 10 minutes para magpahinga. And kasi, dinry ko muna yung mukha ko. Gusto ko kasi siyang tuyong-tuyo. So, ayun. Napatagal ko yung mugwort sa mukha ko ng 10 to 15 minutes. And gusto ko talaga ma-maximize siya ng 15 minutes. Saka ako hilamusan. Tapos maglagay kayo ng moisturizer after. Pero kung di ako nakapag-moisturize kasi naubos na yung moisturizer ko, bibili pa. Going back to the story. Ayun na nga, no, along the way, si Lord nagpo-provide siya ng support, ng financial support sa akin. Tulong ng mga kapatid ko, ate at kuya, ganun kay mami, and also yung mga tao na hiningian ko ng tulong. And fast forward, July 1st week ng 2024, review kasi namin, ang review lang namin is every Friday, Saturday, and Sunday from 8 a.m. to hanggang sa anong oras matapos yung lecture. Pero yung final coaching namin is 3 cycle, tapos 3 cycle siya, and 18 days yon na tuloy-tuloy. From Monday to Sunday yung pasok namin noon. And mag-start siya ng 8 a.m. until hanggang sa matapos yung lecture namin. And usually ang oras ng tapos ng lecture namin 10 p.m., 11 p.m., and 12 midnight. Time na yun talaga, talaga ako sa financial kasi kailangan ko ulit mag-dorm. Kasi umalis ako dun sa una kong dorm and lumipat ako ng dorm for some personal reason. Nag-iisip ako na kung saan na naman ako kukuha ng pangbayad doon, and also yung pangkain ko sa 18 days na tuloy-tuloy na simula 8 a.m. to let's say 10 p.m. matatapos. So, kailangan ko talaga ng pagkain para masabayan ko yung pag-function ng katawan ko and also ng utak ko. And by the grace of God, syempre may mga nag-offer ng help, and also marami si Lord para masuportahan ako.